Kaya nga ba ng kaluluwa ng tao na sumanib sa katawan ng isang mahal sa buhay? Pag may sapi po siya, nagagalit po siya. Pag sinasabihan po siya, ano siya talaga, kahit nahawakan ng ilang tao, tumatalsik eh. Kung meron mang katotohanan nito, ano ang maaring pakay ng isang espiritu para bumalik mula sa kabilang buhay? Naaawa po ko sa asawa ko kasi po kailangan niya pa pong magkaganon pa dahil lang po sa kasalanan po ng iba. Ito ang kalbaryo ni Jojo, 36 na taong gulang, at 9 na taon na siyang ginagambala ng di umano'y kaluluwa ng kanyang ina. Ko na po talaga alam. Kasi pag yung parang nakuha ako, tapos tumatay yung balahibo ko, parang may umawag sa akin sa ulo mabigat. Hindi ko na po alam yung sinasabi ko. Kahit anong dasal ko po eh, ganun po rin pala eh. Kahit anong pilit ko po na sana wag nang papasok sa akin. Tawarin niyo po ako, Nay. Hindi ko kayo natulungan. Nagdala ko lang sana kayo sa ospital. Anong kasalanan? Marami akong pagkukulang sa kanya. Marami rin ako hindi nagawa para sa kanya. Alam naman ni nanay kung gano'n siya kamahal eh. Paboritong bunso ka nga, di ba? Kirami ako sa inyo. Nasaan nga pala ang tatay mo? Wala ho dito si tatay. Inaayos na ho yung mga papeles para sa pagpapalibing. May naikwento sa akin ng nanay mo. Hindi kayo napabinyagan nung maliliit pa kayo. Sa libing, pabibindisyonan niyo ba siya? Father, hindi ko pa po natatanong si tatay kung ano ho yung balak niya. Okay. Siya ang asawa, siya ang magdidesisyon. Alam mo ba kung ano kinukwento pa ng nanay mo? May isa kang mabuting bata. Lagi kanyang binabanggit. Mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal ko rin si nanay. Pasensya na po kayo, Father. Sige, kape muna po kayo. Oo. Salamat. Alam mo, mas mabuting mabindisyonan ang iyong ina para maging maluwag ang pag-approach sa nanay. Nay, kung totoo man ho na naririnig niyo pa rin kami, sorry ha. Alam ko naman ho na malaki yung atraso ko sa inyo. Tubig. Nakita ko si nanay! Dumilan si nanay! Ano ba naman yan, Cheryl? Tinatakot mo naman kaming lahat. Pero totoo nga kasi! Nakita ko si nanay! Sinabi ko naman kasi sa'yo, tigilan mo na yung pag-iinom mo. Kulang pa yan sa'yo sa lahat na ginawa mo sa kanya. Kailangan mo magdusa! Kailangan kang parusahan! Tama na mga biro, ate! Tignan mo ako! Nakita mo nang nahimatay yung misis ko eh! Ate, ano nangyari sa'yo? Ate! Ate,
Father! Father, wala na iba sa kanyang espiritu! Teka, dadasal lang ko rin siya. Ano ba to? Bakit ka kaganto? Kung minsan, mas pambihira ang totoong nangyari kesa sa kathang isip. Ganito po ang natuklasan ng pamilya ni Jojo. Mga pangkaraniwang tao na nakaranas at patuloy na nakakaranas ng mga pambihirang pangyayari na hindi maipaliwanag ng siyensya. Ako po si Vicky Morales at ito po ang wish ko lang. Gusto mo ba ng kape? Pagtitimplahan ko sila tsahin sa labas ng kape. Gusto mo? Mahal. Sa tingin mo ba si nanay yung sumasapi kagabi? Hindi ko rin alam eh. Tsaka, bakit kaya kay Ate Cheryl siya galit na galit? Hindi kaya... Walang alam si nanay tungkol kay Ate Cheryl. Napag-usapan na natin yun, di ba? At yun ang desisyon natin lahat. Babiyahe ka pa rin ba? Wala ka pang tulog. Kaya ko pa. Sundin ko lang naman si tatay sa terminal eh. Tapos uwi na rin kami agad. Jojo, ano nangyayari? Jojo! 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 Uy! Uy, Jojo! Jojo, okay ka lang? Ayoko na hirap na ako. Bakit niyo ako pinabayaang mamatay? Ayoko na hirap na ako. Bakit niyo ako pinabayaang mamatay? Ayoko na hirap na ako. Bakit niyo ako pinabayaang mamatay? Ayoko na! Hirap na ako! Bakit niyo ako hirap na ako! Bakit niyo ako pinabayaang mamatay? Ayoko na! Hirap na ako! Bakit niyo ako pinabayaang mamatay? Ayoko na! Hirap na ako! Bakit niyo ako pinabayaang mamatay? Ayoko na! Hirap na ako! Bakit niyo ako pinabayaang mamatay? Ayoko na! Hirap na ako! Bakit niyo ako pinabayaang mamatay? Ayoko na! Hirap na ako! Bakit niyo ako pinabayaang mamatay? Ayoko na! Hirap na ako! Bakit niyo ako pinabayaang mamatay? Jo! Tumingin ka na, Jo! Jo! Ano nangyayari dito? Tumabi nga kayo dyan! Abe! Jojo, tumigil ka! Jojo! Ano nangyayari dito? Tay, sinapian na ata ni nanay si Jojo! Sinapian? Ano nakuha niyan? Totoo po, Tay. Ako, si Ate Rosalie, sinapihan kami kagabi. Ano nakuha niyan? Tumabi ka nga dyan! Anak, ano nangyayari sa'yo? Ano nangyayari sa'yo, anak? Anak! Jo! Yeah! Kung may gawa sa akin ito, ikaw ang pumatay sa akin! Yeah! Kung may gawa sa akin ito, ikaw ang pumatay sa akin! Karamihan ng relihiyon ay may paniniwalang hindi natatapos ang ating paglalakbay sa kamatayan. Ito po ang konsepto ng kabilang buhay, kung saan magkakamit tayo ng gantimpala o kaparusahan, depende sa mga ginawa natin habang nabubuhay pa. At meron ding naniniwalang minsan may mga kaluluwang hindi pa handang iwan ang pisikal na mundo. Bakit naman sinabi ng kaluluwa ni nanay na kayo pong pumatay sa kanya, Tay? Seryoso ba kayo talaga? Hanggang ngayon naniniwala ba kayong kaluluwa talaga ng nanay niyo yun? Pero Tay, kagabi sinapian po ko. Malaking kalokohan yan. Baka naman nakainom lang kayo o may nakain kayo, kaya kayo nagkakaganyan. Tay, nandito na po si Aling Asyang. Kadyo,
Asan yung anak mo na sapian? Doon po. Di pa ka, Asyang. Alam mo naman na ibang reliyon ko, di ba? Importante ang binyag. Kaya madali siyang sapian dahil hindi pa siya binyagan. At wala pa siyang proteksyon ng Espiritu Santo. Magtatalo naman ba tayo ka, Asyang? Hindi rin naman ako naniniwala dyan eh, sa ginagawa mong panggagamot. Pinagbibigyan ko lang itong mga anak ko. Di ba sabi mo, lalaban ka? Ano nangyayari sa nanay niyo? Ay, wala na ang nanay niyo. Nung araw na yun, mahinang-mahina ang katawan ko. Sinabi sa kanila ni Kadyo nung na ako. Sa halip na sa ospital ko dalhin, idiniretso ako ni Kadyo sa morgue. Nagmamadali siyang mawala ako sa kanyang buhay. Binabuhay pa ako. Pero hindi ko magawa. Hindi ako makakilos. Nimbalsa mo ako habang buhay pa ako. Lahat ng to'y kasalanan mo, Kadyo! Ikaw ang pumatay sa akin! Ikaw ang pumatay sa akin! Nay, parang ako mo naman. Huwag si Jojo para saan mo, Nay. Alam mo naman, mahal na mahal ka to, Nay. Oo, Nay. Huwag namang isali si Jojo sa kasalanan niya. Jojo. Jojo, ang bunso ko. Si Jojo. Si Jojo, ang bunso ko. Mahal ko ang bunso ko. Jojo. Jojo! 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 Ano nangyari? Diyos, sinasabihan na naman si Jojo. Ano sinasabihan si Jojo? Baka may sagi. Ay, parang awa niyo na. Tama po. Sinasabi mo. Jojo! 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 Jojo!
paniniwala sa mga tradisyong Katoliko ang ama ni na Jojo, hindi sila pinabidyagan sa simbahang Katolika. At nang mamatay ang kanilang ina na si Leonora, hindi rin siya pinabasbasan ni Mang Kadyo. Ito raw ngayon ang mga nakikitang dahilan ni na Jojo kung bakit hindi pa raw matahimik ang kanilang ina. Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasay. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ng anak ni Jesus. Santa Maria na ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasay. Buti na papayag mo si tatay, nagpalasal tayo. Para to sa katahimikan ni nanay. Hindi na nga natin siya napabindisyonan sa libingan niya. Hindi pa natin siya padadasalan sa 40 araw niya. Sige, kukunin ko lang mga pagkain ng mga magdadasal. Sige lang. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasay. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasay. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat. Jojo! Ano naman nangyayari sa'yo? Anak! Jojo! Hindi ko kailangan ng pahinga. Hindi ko kailangan matahimik. Hindi ko kailangan ng pahinga. Hindi ko kailangan matahimik. Anak! Ano na naman nangyayari sa'yo? Ikaw! Ikaw ang pumatay sa akin! Dahil gusto mo mawala ako sa buhay mo! Dahil may relasyon kayo ng manugang natin! Ikaw! Ikaw! Ikaw, siya mauna na ako, ha? Ha? Sino ba yung ka-text? Ba't bising-busy ka na naman? Wala, kaibigan ko lang to. Mabuti, dumating ka na. Tama. Kanina Umalis na si Leonora. Kanina pa ako naghihintay. Tagal-tagal na ako. May relasyon kayo na manugang natin! Ikaw! Sorry. Totoo, di ba? Totoo, di ba? Dahil dyan, hindi ako papayag na hindi kita isasama sa hukay ko! Kadyo! Babayaran mo ito! Kailangan mong magbayaran lahat ng ginawa mo sa akin! Jojo! Di umano ay hindi matahimik ang kaluluwa ng ina ni na Jojo dahil sa mga kasalanan sa kanya ng kanilang ama. Halos 1 taon mula nang mailibing si Aling Leonora, si Mang Kadyo naman ang nagkasakit at nag-agaw buhay. Mga anak, patawarin niyo ako. Lalong-lalo si Jojo. Ikaw na damay sa mga kasalanan ko sa nanay mo. Hindi 1 taon ka nang sinasapian na Leonora. Patawad na nga. Patawad.
po natin mababalik yung nangyari tayo. Pero pinapatawad ko na po kayo. Kasi katatahimik ng kaluluwa niyo at pag-iisip ko. Salamat, anak. Salamat. Hanggang sa ngayon, kahit 9 na taon na raw mula nang mamatay si Leonora, ay may mga pagkakataon na sumasabi pa rin daw siya sa anak na si Jojo. Parang gusto ko na po siyang hiwalayan yung asawa ko po. Kasi natatakot po ako pag nasasabihan ko siya. Eh, kahit anong gawin ko, sir, ganun pumapasok pa rin sa akin, sir, eh. Lumipat man sina Jojo rito sa Angono, Rizal, walang araw na lumilipas na hindi nila naiisip kung kailan ang sunod na pagsapi. Dahil sa labis na galit ng kaluluwa ni Nanay Leonora, hindi malabong magsimulang makapanakit na rin si Jojo. Pag natulog kami, bigla-bigla po siyang nag-iiba. Kung ano-ano po yung sinasabi niya na ano po, na isusunod daw po yung asawa ko. Walang dalangin si Jojo at ang kanyang pamilya, kundi ang makauwi sila sa Bolinao, Pangasinan para mapabendisyonan ang puntod ng ina. Maisabay na rin daw sana rito na mapabinyagan si Jojo para maging isang ganap na Kristiyano. Yan po talaga ang wish niya, sir. Yung makapunta sa langit. Yan po talaga, sir. Yan po talaga ang wish niya. Wala nang iba. Pumasok po sa kanya. Hindi na pumasok na. Ganyan yung mawag ka naman na sa anak mo. Ayon sa pag-aaral, ang nararamdamang sapi ni Jojo sa kanyang katawan ay maaring isang senyalis daw ng mental disorder. Etong hallucinations o mga naririnig niyang boses na wala naman dyan, iyon ay schizophrenia. Now, ang problema is yung hallucinations niya sinusuportahan ng kanilang religious belief, which is dapat binasbasan si nanay para hindi magmulto. It will take control. Bagamat hindi tinututulan ni Doc na maaring makatulong sa kondisyon ni Jojo na mapabinyagan siya at mapabendisyonan sa pari ang puntod ng ina, dapat daw ay pagtuunan pa rin ng pansin ang mental health nito. Ang maganda dito, kung magagamot si Jojo, they will get back their father, the husband, they will get back that brother that they've lost because of the illness. Sa labas ng pagamutan, wala pa rin kaalam-alam ang buong mag-anak sa totoong pakay namin sa gabing yon. Hanggang sa iabot namin ang isang mass card. Ginugol namin sa mahabang biyahe ang magdamag para makarating sa Bolinao, Pangasinan. Pagdating sa kanilang sityo, hinayaan muna naming magpahinga ang buong mag-anak. Kinabukasan, agad kaming tumungo sa St. James the Great Parish Church upang tuparin ang isa sa mga hiling ng pamilya ni Jojo. At yun ay ang mapabinyagan siya. Tayo nagagalak na magkatipon-tipon sa pagdiriwang na ito para kay Arcardio na magiging kaanib ng ating sambayanang Kristiyano. Ngalan ng Ama at ng Anak
at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagbibinyag, pumayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Pagkatapos ng binyagan, sa sementeryo naman kami dumiretso para ayusan ang puntod ni Nanay Leonora. Ilang sandali na lang kasi, parating na rin ang buong mag-anak kasama ang pari na magsasagawa ng bendisyon. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon, kapayapaan, kailanman ang igawad ng may kapal sa yumaong ating mahal. Madamdamin ang naging bawat tagpo sa punto. Para kasi kina Jojo, ito na ang araw na inaasahan nilang tuluyan ng mananahimik ang kaluluwa ng kanilang mahal na ina. Sana, pag mo na kami magkapalayan, masaya ka na dyan. Tuloy pangako ko sa iyo. At kami magkapatid, sana ang miss ko lang. Kahit kailan, sana kami mag-iwalay, ganun pa rin magtigalan namin sa isa't isa. Bago pa man tayo magkahiwa-hiwalay, sisiguraduhin na rin naming areglado na rin ang magiging kabuhayan ni na Jojo. Dahil ang mga kaibigan natin sa TESDA, sasagutin ang welding and fabrication course para naman mas mapaunlad pa ni Jojo ang kakayanan sa trabaho sa mga construction site. Nariyan na rin ang financial assistance na magiging katuwang ng asawa ni Jojo kung sakaling maisipan nilang magnegosyo. Malaking tulong po ito para sa mga anak po namin. Maraming salamat po. Talagang hindi ko po ito makakalimutan. Parang panaginip lang po eh. Pero ngayon po, totoo na talaga po. Kaya maraming po salamat po sa wish ko lang at kay Ma'am Vicky. Panalangin namin na sana'y magkaroon na nga ng tunay na katahimikan ang mga nahimlay at lalo na ang mga naiwan nilang mahal sa buhay. Hanggang sa susunod, ako pumili si Vicky Morales para po sa Wish Ko Lang.